Personal na nagtungo si Senator Risa Ontiveros sa NBI ngayong Miyerkules upang formal na isampa ang cyber libel complaint laban kay Michael Maurilio o mas kilala sa alias na Rene at sa social media page sa Pagtanggol Valiente na siyang naglabas ng kontrobersyal na video. Ayon sa senadora, pangunahing layunin na reklamo ang alamin kung sino-sino ang nasa likod ng produksyon ng dalawang video ni Maurilio na hanggang sa ngayon ay walang umaamin o umaangkin. Ang unahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurilio. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nag-aangkin. Si Maurilio ay dating testigo sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Sa kanyang unang testimonya, sinabi niyang inabuso siya ni Kibuloy at ng ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at nasaksihan niya ang pagdadala ng baril ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte sa mga pagbisita sa grupo. Ngunit sa bagong video, sinabi ni Maurilio na napilitan lamang siyang magsinungaling at si Ontiveros umano ang nagudyok sa kanya. Bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi ako papayag sa ganitong mga pagsisinungaling. Dagdag ng senadora, hindi lamang siya ang tinarget ng mapanirang pahayag, kundi pati ang kanyang mga staff, ang ibang testigo at maging ang mismong Senado. Inatasan din ng senadora ang NBI na imbestigahan ang mga nasa likod ng Pagtanggol Valiente account na aniyay nilikha isang araw matapos ang huling mensahe ni Maurilio. Bukod dito, nais ding ipaimbestiga ni Ontiveros ang ilang vloggers na umano'y nakikiambag sa pagpapakalat ng kasinungalingan. Kabilang dyan sa mga binanggit ay sina Crisette Chu, Jay Sonsa, Sasasot, dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles at Banat Bay. Isang dosena, pero batay nga sa mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang sa kanila. Hindi rin alam ng senadora ang kinaroroonan ngayon ni Maurilio na dati umanong humingi ng tulong dahil sa umano'y pagkakakulong sa Glory Mountain sa Davao. Nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayunpaman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Ayon pa kay Senadora Ontiveros, bukas ang posibilidad na magsampa siya ng karagdagang kaso laban sa mga mapapatunayang nasa likod ng aniyay mapanirang kampanya laban sa kanya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.